So, ito po yung sa practice problem number 1. We have here pin connection. So, sa pin po, tatlo yung reaction yun kasi may X, may Y, tapos may moment. Dito po kay B, meron po tayong internal rollers, may isang vertical reaction. Tapos kay C, meron po siyang isa pang vertical reaction. So, kung i-apply po natin yung formula for the degree of determinacy, that should be R minus 3 minus C. Ang R po natin, so total of 3, 4, and 5. So, 5 po yun. Ito, still 3. And then, yung C po for an internal roller remains at 2. So, please verify po dun sa table. Kaya, 5 minus 3 minus 2, 0. So, kung sa degree of determinacy, masasabi mo na determinate siya. Masosolve siya using equilibrium equations. But, is it stable or unstable? In our own understanding of the figure. Actually, this is an unstable na structure. Paano natin nasasabi kung stable or unstable? Una, pasok siya sa condition, hindi siya pasok sa condition na the external reaction must not be parallel to each other. Dahil kung mapapansin mo, si B saka si C, ang external reaction nila, parallel. O, ibig sabihin, magi-slide yan pag ganun. Walang pipigil doon sa structure na mag-stay put sa kanyang kinalalagyan kasi pareho silang patayo lang yung sinusuportahan. Gets nyo ba? O, diba? By analysis, parang common sense. Ito si BC, wala namang sumusuporta sa kanya papunta doon. So, baka gumulong yan papunta dyan sa kanan. Eh, di mag-goodbye na siya. So, at stable pa rin siya in nature because the tendency of this section, BC, is to slide down. However, wala siyang magsusupport, walang kumakapit sa kanya para magstay on his post. Yung structure mismo, delikado kasi mawawalan ka dyan ng suporta. So, susunod po ng structure, meron po tayo dito connection ng slider hinge sa pin along the side. So, kung bibilangin po natin yung external reaction or sa slider po, dalawa po yung lagi, isa pong ganyan, tapos isang moment. So, dalawa. Sa pin po, meron rin po tayo ditong vertical and horizontal reaction. So, dalawa din. So, total of 4 for our R. Ano pa nga yung formula? So, DI R minus 3 minus C. So, may C pa. Yung C manggagaling sa internal reactions. So, ang C or yung number of releases for a hinge connection, please refer to the table that is equal to 1. So, if we are going to put in the given 4 minus 3 minus 1, so that should be 4 minus 3. Hindi na marunong mag-minus na minus 1, 0. Or, you can say that that is a statically determinate structure. Ito naman yung pangatlo. Meron tayong fixed na support para po dito sa beam na continuous. Kaso, meron siyang hinge sa gitna. So, fix, hinge. Kung bibilangin po natin yung number of reactions externally, we have 3 kasi fixed yan. So, may moment, we have 3. Tapos, ganun din dito, 1, 2, and 3. Okay, so, tatlo. R natin, total, 6. Tapos, and then yung C, ano yung C natin for hinge? So, we have 2 hinges here. Kaya, so, sumahin natin. Meron pang isa dyan. Meron ka rin ditong isa. So, that is a total of 2. Tama ba? So, pag nilapat natin dun sa DI na formula, R minus 3 minus C, we have
6 minus 3 minus 2. So that is 1. May sukli na determinate. So statically indeterminate po siya to first degree. So hindi po niya na-satisfy na determinate yung structure. Statically indeterminate po siya. Indeterminate up to 1 degree. So sayang. Kumapos pa ng isa. Ito pong sunod ay naka-stick figure na lang para mabilis ako siya ma-drawing. As you can see, we have here a structure that is bounded by an inclined support. Tapos ito naman parang pati. Tapos yung external supports po niya, meron tayo ditong fix. Meron po tayo ditong pin or hinge. Tapos, may fix din po dito. Ito po, yung internal nila, naka-fix po. Pero dito, meron siyang hinge sa gitna. Makikita nyo naman po dun sa figure kung alin yung parang nakatornilyo versus kung alin yung naka-welding ng maayos. Okay, so kung yan po ang internal and external reactions, bilangin po natin kung ilan yung total nila. So, for external, we have fix. So, 1, 2, and 3. Kulay-pulahan po. 1, 2, and 3. So, we have 3 here. External ng pin, so dalawa. Tapos, so fix. So, tulo din. So, 2, tulo. Tatlo. Okay, so R po natin is a total of 3, 6, 7, 8. C po natin, we have an internal hinge. So, ang hinge is may 1 na C. Tapos, yung para sa fix, wait, refer ko dun sa table, wala. So, wala siyang releases. So, total mo lang dyan sa row. Kaya, pag lagyan natin siya dun sa DI, magiging pong R minus 3 minus C, or equal po sa 8 minus 3 minus 1, tama ba? Or 8 minus 4, that's 4. So, meron pa pong 4 degree of indeterminacy. So, statically indeterminate up to the 4th degree. Since mas mataas po yung nakuha natin. Tapos, meron po siyang internal hinge sa gitna-gitna. So, may hinge na dito, may hinge ka rin dito. So, kung i-analyze po natin, reactions na muna. 1, 2, and 3. So, we have 3 reactions. We have 1 reaction sa roller, 1 din dito. So, total of R is equal to 3, 4, and 5. Yung C po natin, dahil meron po tayong hinge, ang C po ba ganyan, lagi namang 1. So, 1 and 2. Okay. So, sa kaso na yan, pwede na tayo maglagay ng formula DI R minus 3 minus C. So, R po natin, 5. 3 minus 2. Or 5 minus 5, 0. Kung nag-0, ibig sabihin that is statically determinate. Or ST. Kung a-analyze mo po, maayos naman po yung pagkakakabit ng mga suporta dito sa ating beam. Sapagkat meron naman siyang sumusuporta dito, naka-fix. Kaya kahit mag-slide down tong mga roller na to, hindi siya mawawala sa pwesto. Kaya statically determinate po. At masosolve po siya using equilibrium equations. Ito naman, so meron tayo ditong continuous beam na merong pin. So, dalawa ang reaction mo dyan. Tapos, roller, roller, and roller. So, total, tigi-isa. Ang reactions po natin ay 2, 3, 4, 5. Do we have an internal? Wala naman siyang sinabi na internal may hinge sa pagitan. Kaya wala po tayong consider na releases. So, C po dyan equals sa 0. So, pag nilagay natin nun sa formula, DI R minus 3 minus C. So, magiging pong 5, tama ba? 5 minus 3 minus 0. So, 5 minus 3 is 2 degree. So, meron pa rin po siyang
indeterminacy na 2 degrees. So, pwede pong masabi na statically indeterminate po siya up to 2 degrees. Yan po ang kasagutan sa problem na iyan. Next na po natin. Ito po, so for this particular problem, in-screenshot ko siya no, kasi medyo complicated yung figure. But as you can see, that is a continuous beam with so many connections. Nakakaloka. Unahin natin yung external. So, ang assumption ko dito, ito, roller ito. Oo, malamang roller man talaga yan. So, ilan ang total reactions niyan? Tig-isa. Okay, tapos ito, ang assumption natin, fixed siya, no? So, pag fix, tatlo dapat ang reaction. Bakit fix? Kasi, pag titignan mo, nakabultahin naman siya dito. Tapos, ano din siya dyan. So, fixed yung connection. So, we have here 1, 2, and 3. Tama ba? Tatlo, isa. Tapos, dito din, tatlo din. Kasi, fixed din yung assumption natin. So, for a total of R, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung R. Sa C naman po, makikita natin sa internal reactions. Ang internal po ng slider, paki-refer po sa table po natin. Ang slider po ay mayroong internal na C equal to 1. Tapos, ang hinge is C equal to 1 din. So, total of 2. C is 2. So, pag nilagay na natin siya sa formula ni DI, magiging R minus 3 minus C. So, that is equal to 8 minus 3 minus 2 or, ilan? 8 minus 3, 5 minus 2, 3. Okay. So, 3 degree po yung indeterminacy niya, which is nandun sa module, yun sa dual. SI po siya to the 3rd degree. Ha? Okay. Itong next problem po natin, meron tayong fixed na frame. Fixed kasi ito, no? Tapos, meron po siyang internal hinges along this. Tapos, ito pa pala, that is fixed. Diba, ang analysis natin sa frame, para lang din natin yung pinapahiga, so beam. Kasi, as you can see, meron siyang 1, 2, and 3. Tatlong sangay. So, kung gagawin mo siyang horizontal lahat, so ito yung fix, tapos ito yung first part, tapos, so, fix din siya dyan, or something. Tapos, bali, dito sa gitna, magkakaroon pa siya dyan ng hinge. Tapos, dito may hinge, tapos, fix na yung dulo. Ganyan bagang analysis natin sa mga, internal reaction ng frames. But, okay, anyway. Erasing ko muna. Kung bibilangin po natin externally yung number of reactions, para po dito, meron po tayo dito tatlo kasi may moment ang fixed. So, it should be 3. Tapos, tumuli po dito. So, 1, 2, and 3. So, fixed po, tatlo. Ilan naman natin yung external rather. So, R po, total, 6. Okay, dito tayo magkakatalo-talo sa C. Sa C kasi, meron po tayo ditong fixed na internal reaction. So, sa fixed po na yan, C equal to, refer na lang po tayo sa table. C niyan ay 0. So, wala naman pala. So, C equal to 0. Meron po tayong internal hinge na nandirito. So, ang C po niyan, so 1. Tapos, ito rin, hinge din siya. So, C equal to total of 2 for C. C po niya, 2. So, kung ilalapat na po natin siya doon sa T, ay that should be R minus 3 minus C. Or 6 minus 3 minus 2. So, total po ng 6 minus 3 minus 2. 1. Tama ba? Okay, so tama naman dun sa given. SI2, 1 degree. So, meron po siyang 1 degree of indeterminacy. So, problem na ini.
For our next problem, we have another frame system na fix po siya sa ilalim, as you can see here. Tapos dito, fix din yan. Tapos meron siyang internal hinges sa loob na tatlo. So, unahin natin external na muna. So, fix po yan, kaya meron po tayo dyang, blue. Tatlong external reactions for a fixed connection, 3. Tapos dito kay fix sa kabila, so 1, 2, and 3. Total of tatlo din. Kung susumahin po natin, meron tayong 6 na R for external. How about the internal? So internal, meron tayong hinge. Ilan nga ulit ang hinge ng C? So 1 C ng hinge. Sa C po, 1 ulit. Tapos dito rin, meron pa rin C equal to 1. So, total of C's, we have 1, 2, and 3. So, lapat natin kay DI, R minus 3 minus C. So, that should be 6 minus 3 minus 3, or 6 minus 6 equal to 0. If 0 ang makuha mo na DI, so therefore that is statically determinate, or ST. Which is okay naman. Ibig sabihin, okay itong frame na ito, masusolve mo siya. Tapos, stable na din siya kasi okay naman yung connections. We have a hinge na sa taas, tapos arc na frame. So, kung tutuusin, meron po tayo ditong fix na support. So, fix na naman siya. We have 3 reactions. Tapos, dito fix rin. Kunwari, ganyan na lang yung direction. So, tatlo. Ano pa? Although arc siya, oo. Pero, ang analysis ng baga natin, kung nasan lang yung point, doon lang tayo magsisection. So, itong hinge, pag sinection mo siya, andyan naman siya sa tuktok. So, baka meron lang yung internal actions. So, ang C po niyan is 1 for a hinge connection. Okay, so total ng R, that should be 6. Total po ng C, 1. So, R minus 3 minus C. That is our degree of indeterminacy. We have 6 minus 3 minus 1 or 2 DI. So, 6 minus 3, that's 3. Minus pa ng 1, so 2. Tama? 2 degree yung determinacy po na. So, therefore, this structure is statically determinate to indeterminate pala. 2 degrees only. Which is evident kasi nandun naman po sa problem ka-indicate ito. Ano? Susundan nyo naman po. Okay. For this problem, we have a frame system na supported by supported by pin connection dito sa ilalim. So, kung pin ito, then meron ka dyang dalawang reaction. Ganon din dito. Kasi pin din yan. A total of 2. Okay, so ang total reaction natin, 2 plus 2, 4. Tapos sa sa internal, ito meron ditong fixed na internal support. However, C equal to 0 lang naman yan. Itong hinge, so meron tayong isang release. Tapos dito sa hinge na to, isa lang din na release. Total ng C, 1 and 2. Kaya kapag nilagay po natin sa indeterminate, R minus 3 minus C, ilan po yung R? 4 minus 3 minus 2. So that is negative 1. So negative. Nag-negative na po yung determinacy natin. Kaya this is an unstable structure.
Isa pa, mapapansin mo, pin kasi to. Pag nagkaroon dito ng moment, I mean, kung meron nga ditong external force pa, sa sobrang bigat niyan, baka lumundo yan, baka gumanon, baka maging ganito yung itsura niya. So, hindi niya mapipigilan yung rotation ng structure. So, baka umikot-ikot yan. Unstable talaga. For this problem, may trusses tayo na given kung saan ang atin pong truss system is connected by supported by a pin connection, and it is connected by several hinges along the frames. So, siguro, pag in-analyze natin, tingnan muna natin yung external reactions. So, ito kasi pin to. So, meron ka dyang dalawang reaction sa kaliwa, sa kanan, dalawa din. Kasi pin siya, so dalawa. Yan. Pero, take note, medyo slightly magiging iba yung formula natin for the degree of indeterminacy. Sanay kasi tayo nung nauna sa beams, kino-convert lang natin siya sa RNC. Tapos yung frame, tinutumbasan lang natin siya ng halos kapareho ng method sa beams. Kaya halos synonymous naman bagay yung kanilang mga formula. However, dito sa trusses, kung mapapansin mo, ito na dapat yung sundin natin na formula for determinacy. That is R plus M minus 2J. Yung R, yun pa rin yung reactions. Tapos yung M, number of members. So, bibilangin po natin isa-isa later on yung number of members. Tapos, yung J is the number of joints. Okay, so yun lang yung nadagdag. For the number of members, wala tayong choice kundi magbilang. Okay, number of members, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 25. So, M po natin, 25. Tama? Tapos, yung J, number of joints. So, para sa joints, ibahin ko yung color. Yun na lang natin ganito. Bibilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kasama ba to sa bilang? Sige, assume muna natin kasama. 13 and 14. So, para po sa joints, we have J equal to 14. Tama? Okay, try natin. Trial and error. So, DI equal to R plus M minus 2J. So, ito na po yung gagamitin natin formula. We have the reactions equal to 4 plus M natin 25 minus 2J is 2 by 40. Okay. So, mathematically, that's 28, 25, and 4 plus minus. So, calculator na lang po. Minus 28. So, bali 29 minus 28, 1. May sobrang isa. So, ang degree of indeterminacy, statically indeterminate siya to 1 degree. Which is, tama naman doon sa answer. So, yan lang po ang method. Bibilangin mo yung numbers, yung joints, tapos yung reactions. Itong problem na to, trusses pa rin, pero as you can see, that is simply supported. So, unahin natin yung reaction na para mabilis. You have pin connection. So, dalawang reactions dito. Tapos sa kabila, this is roller. So, isang reaction dito. So, total po niyan na R is 3. Tama.
Tapos, yung M po, saka G, pag-usapan natin. Unahin ko siguro yung members. Kung titingnan po natin masyado tong member na to, ay assumption, yung ganito, palagay ko diretso yan. Ano, hindi siya putol sa gitna, hindi siya pa ganyan. Hindi rin ganun. Kasi, kung makikita nyo yung figure, overlapping yung guhit. So, baka baliktaran yung trusses pagkaka-install. Hindi siya putol dito sa winelding. Tsaka, kung ganun ang gagawin, parang ang hina pa na, no? So, baka diagonal to na isa. Okay, so assumption natin yun. Try natin kung patama siya later on. So, ang bilang natin ng members, buo ito, saka ito. Walang putol. Okay, try natin bilangin isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. So, there is a total of 17 members. Ay, sorry, M pa pala. M17. Tapos, ilan po yung joints? So, joints, bilangin din natin. Meron po tayo ditong isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi natin sasama to, no? Kasi mali. So, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ayan siya. Di po natin sinama kasi nga assumption, buo yun, wala doon putol. Di tayo doon magjo-joint. So, ilan na? 9? Ano ba? Na-distract. So, 9, yes. Paglapat po natin sa DI, so that is R plus M, 3 plus 17, minus 2, 9. 2 times 9. So, by mathematics, yan ay 17, 20, minus 18. So, that is sukling 2. Kaya, meron pa po siyang statically indeterminate. Tama naman pala. Up to 2 degrees only. Okay, so, ayan po yung solution. Ayan. Ito naman, truss pa rin, pero patat sulok siya. Challenging. Still naman. So, formula muna tayo. DI equal to, ito naman yan, limot ko na. R plus M minus 2J. So, ilang reactions to? Meron tayong isa. Pinto, so dalawa. Tapos ito, rocker. So, isa. Total of 3. 4 reactions. Yung members, so bibilangin din po natin yan. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapos yung maliit, 9. So, members, 9. Tama ba? And then, how about the joints? So, yung joints, bilangin natin yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 6 lang ba? Tama, no? 6 lang. So, 6 lang pala. Minus 2 by 6. So, total po niyan magiging 9, 10, 11, 12. Oh, minus 12. Ayan, perfect. So, nag-0 po yung DI niya. Therefore, that is statically determinate. Tama naman ng SD naman yung sagot. Okay, so yeah, diba? Ito naman po, frames to, no? Kasi combination na siya ng vertical and lateral. Ayan. So, ang gagamitan natin formula, paano ba yan? Overlap ba yung edge? Ayan, buksan ko lang. Ito po, ang gagamitan natin na formula for frames. DI equal to 3
M plus R minus 3J minus C. So, kagaya lang din sa trusses, bibilangin lang natin dyan yung number of members, number of joints. Pero, combination na siya nung nasa beam. Na mahanap tayo ng releases. The equations of conditions. Okay. For the internal reaction. Sige, madali lang naman yun. Para lang combination ng beams and trusses all over again. So, sa reactions po, unahin na natin yung medyo madali-dali. So, this is pin connection. So, meron tayo dyang dalawa. Tapos dito, rocker. So, rock and roll, isa. Total R, 3. Then, ang panggamit natin, M, number of members. So, paano ba natin ito bibilangin? I think we will have an assumption. Ito yung ground floor. So, member 1, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ani. Tama? So, sa members po, gawin na po natin sila 6. Then, for the number of joints, so kung nasa nag-intersect yung mga numbers na yon, so 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And then, so sa number of joints, 6. Ito yung medyo bago sa analysis, yung C. C nga po ay lagi po yan yung number of releases ng kada section or ng internal reaction. So, kung mapapansin nyo po, pwede bang erasing ko na to para highlighted ulit. Ayan, kung mapapansin mo po dito, may internal fixed connected siya, no? Parang sa columns and beams. Diba, ang columns naka-fix, saka sa beam naka-fix. So, fixed siya. Ini din, saka ito din. So, fix and fix. So, meron tayo dyang 4 na fixed connection. Sabi, diba, ang fixed connection, ilan ang releases? So, balik lang tayo dun sa table. Okay. For internal fixed, that is 0, known conditions. So, wala rin naman pala tayong releases at any part. Kasi nga, may movement dun lahat. May internal reaction, may moment. So, nilalapat po natin to sa ilalapat po natin sa R sa formula R plus M R plus 3M minus 3J minus C. So, R po ay 3 plus 3 quantity M is 6 minus 3 times J po natin 6 minus 0. So, ilan yan? 3 plus 18 minus 18. So, cancel. Matitira 3 degrees. So, statically indeterminate po siya to the third degree. Ito malupit. Ang dami niyang frame. So, para siya isang malaking building. Okay, so using again the same concept with the determinacy of frame system. We are going to determine how many reactions, member joints, and releases ang meron dito. Kaya, simulan na natin ang pagbibilang. So, ito po lahat fixed yan sa ilalim. Just like the usual. 1, 2, and 3. So, sa kada poste, may 3 reaction. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Bali, 8 poste. Ano ba? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. So, total reaction, 8 times 3 or 24. Sunod, number of members. Dito ka malulula. Napakarami nito eh. So, members, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, 10 times mo na lang siguro kung ilan yung So, plus 3 by 10 by ilan yun?
yung sangay. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 na ganito. Tama? So that's already 70. 70. Plus, add ko pa yung dulo. So 1, 2, 3, 4, and 5. Siya. So 70, 75. Tapos yung G, so minus 3 by how many joints are there? So 1, 2, 3, 4, 5, and 6 times 8. So 6 times 8, 8, 6, 48. Minus ilan ang number of releases. So since all of those are fixed, I think 0 naman ang releases of fixed numbers. So wala na siyang isasama din. Paki-ano na lang po yan, bali 8, 16, 24 plus 75 times 3, 225 minus 3 by 48, 144. So 24 plus 225 minus 144, 105 degrees. Inay, good luck naman kung paano mo yan i-ano, diba? So statically indeterminate po siya at 105 degrees. So yan po yung sagot.